Another privilege po na i-share yung salita ng Panginoon sa umagang ito. So nasa last part na po tayo ng ating series. So ano po yung series po natin this June na lumagpas ng July? The Gospel. So sabi nga po natin, nakatatlong topic na tayo na bago na po ba yung pananaw natin sa kung ano ba yung Gospel. Amen. So marami pa rin na hindi makapag-amen. Kasi siguro ang tanong, Pastor, bakit naririnig namin the Gospel of Mark, Matthew, Mark, Luke, and John? So yun siguro yung Gospel. Matthew, Mark, Luke, and John, kaya po tinatawag na Gospel, it is the synoptic Gospel. Ano ibig sabihin ng synoptic? In the eyes of. Ibig sabihin, ini-explain ng book na yon in their own eyes, in their own description, kung sino ba ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? So, hindi po yon yung gospel na tinutukoy natin. But the gospel we are studying is all about who? Jesus. So, sabi nga po natin, the book of Galatians is about the gospel. So, yung nagtitake po ng GLC 3, ito rin po yung topic nila. GLC 3, ang sabi DNA, ibig sabihin, pag sinabing DNA, this is about Christianity. So sabi nga po, all throughout the life of our Lord Jesus Christ, nung sa kanyang ministry, 3.5 years po siya nag-minister dito sa lupa. So, ano yung ginawa niya? He prepares the people para sa mensahe na dadalhin nila pag siya ay umakyat na sa kalangitan. Kaya nga po, nung sa Great Commission, bago siya mag-ascend into heaven after His death and resurrection, ano yung Great Commission na iniwan niya sa kanyang mga disciples during that time? Go and preach, the gospel on all nations, and lo, I am with you always. So, the gospel must be preached. So makita po natin, i-prepare niya yung kanyang mga disciple so that they will understand the message that we bring. So kung matatandaan po natin, di po ba, dun sa last series natin in the month of May about the church. So ibig sabihin, i-prepare na niya yung mga tao. Now, the message has been given, the people has been prepared, now it's time for them to go out to all the nations. So, sa Acts 8:25, ano po yung sabi dyan? So, when they had testified, preached the word, ang sabi niya, the word of the Lord, they returned to Jerusalem, preaching the gospel in many villages of the Samaritans. So, ang sabi niya rin, bakit po napaka-importante na ang i-preach po natin, ang i-share po natin sa mga non-believers, sa mga kaibigan natin is the gospel. So sabi niya po sa Romans 1:16-17, ang sabi niya dito, for I am not ashamed of the gospel. Bakit? Because it is the power of God to salvation to everyone who believes. So sabi dito, for the Jew first and also for the Gentiles. Sabi niya pa sa verse 17, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So, sabi, gaano ba kaimportante ang gospel? So ito po, the book of Galatians, pag tinignan po natin ang outline niyan, ang theme po ng Galatians is about justification by faith. So, sabi dito, the gospel saves, will save, continue to save those who will believe. So, tuloy po tayo. So, sino po nakapag-take down notes? Sino po yung nakapalo sa tatlong topic natin na to? So, yung hindi po nakapalo, meron po tayong YouTube page, Bahay ni Manuel. Buksan po natin para makita po natin yung buong series po natin about the gospel. Yung unang topic binigay sa atin ni Kuya Jess, tama po ba? So, sa conclusion ni Kuya Jess, ang sabi niya, it all starts with the full understanding of God's nature. Sabi dito, kung hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo rin maunawaan kung ano ba yung gospel na kanyang ibinigay. So ang topic niya, getting the gospel right, ibig sabihin, we need to get the right message so that everyone share it, the people who will receive it will, ang sabi po dyan, for those who hear it will also get it right. So, ibig sabihin, kapag tama ang simula, tama ang dulo.
Sino po dito nakakaalala last time yung pinalaro dun sa outdoor fellowship natin? Yung isusulat sa likod nyo, yung yung tag doon, yung profession. Nakukuha po ba natin? Pero kapag alam nung isa, di ba, dire-diretso na siya doon. So it's the same as that. So pagdating kay Ate Ima, so why it is the right gospel? So getting the gospel right meaning it comes from the right source. Sino ang source natin? A holy, righteous, and loving God. So it goes unto a right process. Ibig sabihin, through sacrificial offering. Pero sino ang naging sacrifice? Ang ating Panginoong Jesus. Tama po ba? So ano yung purpose ng sacrifice na ito? To take away the sins of the world. So right prophetically, base sa kung ano susulat sa salita ng Panginoon, right result which is we are now reconciled with God and salvation unto eternal life. Yan. So sabi na Ate Ima sa kanyang second topic that there is no other gospel. Ano ibig sabihin? Sabi niya dito sa kanyang conclusion, lagi nating tatandaan kahit kailan ay hindi natin mababago ang katotohanan na tanging sa grasya lamang ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya makakamtan ang kaligtasan at wala nang iba. Ephesians 2:8-9. It is by grace through faith in Jesus Christ. So sabi dito, no other message, no other gospel, no other Savior. Kaya nga pang sabi natin dito, people who do not believe in this gospel do not believe in God who gives and accomplish this gospel. So kung hindi ka naniniwala sa Diyos na nagbigay ng magandang balita na ito, ng ebanghelyo na ito, ibig sabihin, hindi ka rin naniniwala sa kung ano yung mensaheng daladala ng gospel na ito. Amen po ba? So pangatlo, sino yung pangatlo natin? Si Pastor Mike. Ano yung natandaan natin? To God be the glory. Sa haba ng mensahe, no, joke lang po. So, ito po yung sabi ni ito po yung conclusion ni Pastor Mike. The pillars of Christian faith are the grace of God, faith in Christ, the death and resurrection of Christ. If anyone insists that he can earn his salvation by his own efforts, he undermines the grace of God. Ibig sabihin, kung apart from grace, apart from the work of Christ, iniisip natin na hindi pa sapat yon. Ano ang sabi ni Pastor Mike? Hindi na pure yung gospel na yon. So ibig sabihin, ang sabi po natin, do not add anything on the finished work of Christ. Kasi ito yung nangyayari ngayon. Apart from the grace, marami pa rin itinuturo that there should be, kumbaga, may parte dapat ang tao sa kanyang kaligtasan. Di ba? Ano yung tinuturo po natin? Ang madalas nyo po naririnig? Ang share lang po natin sa salvation natin is yung kasalanan natin na dala-dala natin. As I prepared po this message, as I search, may isang kwento po na ito yung karaniwang nangyayari kung minsan. So sabi niya, sa isang small group, so nag-share sila. So may isang tao, ang sharing nila is how Jesus transformed them. How they become Christian. So sa small group na to, tumayo yung isang tao. Sabi niya, ito dati yung buhay ko. Dati akong kriminal, for 30 years, namuhay ako sa kasamaan. Ito yung mga ginawa ko. Pero salamat sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesus. Dahil binago niya ako, nagbago ang aking buhay dahil sa sakripisyo niya doon sa krus ng Kalbaryo. So, kaya ako nabago dahil sa ating Panginoong Jesus. So, nung umupo siya, tumayo kayo yung kanyang cell group leader. Ang sabi niya, kapatid, paano ka nabago? Ano yung ginawa mo? Bakit ka nabago? Sabi niya, kasi ako, nung makilala ko si Jesus, hininto ko na yung pag-inom, hininto ko na yung paninigarilyo, iniwanan ko na yung mga dating ginagawa ko na alam kong mali sa mata ng Panginoon. Kaya alam kong Kristiyano na ako kasi tinalikuran ko na lahat yon. So, Kristiyano ako dahil sa mga ginawa ko, sabi niya. So tumayo yung lalaki, ang sabi niya, kapatid, sabi niya,
yung ginawa ko sa salvation ko is tapos na 30 years ago. Yun yung naging parte ko sa kaligtasan na binigay sa akin ng Panginoon. Iniligtas ako ng Panginoon sa mga kasalanan ko. Ibig sabihin, si Lord ang kumilos sa buhay ko para mabago ako. Si Lord ang kumilos sa buhay ko para iwanan ko yung mga bagay na yon upang mamuhay bilang isang Kristiyano. So kung minsan, the gospel is covered by the things that we do, the things that we must not do, but that is not the real message of the gospel. The real message of the gospel na tinutukoy po natin is justification by faith. Na sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, doon lamang po natin masusumpungan ang kaligtasan. Amen po ba? Amen. So nakakatatlong topic na tayo. Ang tanong ngayon sa bawat isa, basahin nga po natin yung tanong. Ilang taon na po tayong Kristiyano? Ilang taon na po natin sinasabing Kristiyano na tayo? Gaano na tayo kakumpiyansa sa gospel o sa pangunawa natin sa gospel na siyang bumago sa buhay natin? Can we answer it honestly? So tayo lang po yung nakakaalam sa mga bagay na yon. So itong quote na to, madalas ko pong na-share. Kasi ever since nung marinig ko ito, it hits me something. Ito siguro yung isa sa mga pinakamaraming beses ko nang naisama sa mga preaching ko. Kasi ang sabi ni Bodhi Bocam, if you believe in the wrong gospel, it doesn't matter how sincere you are in your belief. You are just merely sincerely wrong. Bakit ko po patuloy itong isinasama? Because it's very important na yung sincerity natin ay tama. Yung sincerity natin ay nasa tamang mensahe. Kasi sabi nga, anong silbi nun kung mali naman? Sincero ka sa isang bagay, pero mali naman. So, kaya nga po, as we continue with our series, let me tackle now the fourth, which is the wickedness of gospel distorters. So, naipakita na po natin, naituro natin that we must get the gospel right because there is no other gospel and we must keep that gospel pure. Pero in reality, there are people who distort the gospel. Amen po ba? Amen. So tumayo nga po tayo at basahin po natin yung verse natin ngayon. Nabasa na po kanina, pero basahin po natin muli. So kay Brother Walter, I'm sorry, I prepared this message in mix Tagalog and English. So our verse comes from Galatians 5:7-12. So basahin po natin. Sabi niya sa verse 7, mabuti noon ang ginagawa ninyo. Sino ang pumigil sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Hindi maaaring ang Diyos ang pumigil sa inyo dahil siya ang tumawag sa inyo sa pananampalataya. Ang maling aral ay nakakapagpaalsa sa buong masa ng harina. Umaasa ako sa Panginoon na hindi kayo magpapadala sa ibang pananaw. Parurusahan ng Diyos ang mangguhulo sa inyo, maging sino man sila. May mga nagsasabing itinuturo ko raw na kailangan ang pagtutuli upang maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kung totoo yan mga kapatid, bakit inuusig pa rin ako? At sa mga nanggugulo naman sa inyo, hindi lamang sana sila magpatuli, kundi magpakapon na rin. Makikita po natin, bakit po kailangan natin idepensa yung gospel na ibinigay ng ating Panginoon. Sabi po ni Paul Washer, I believe, na-quote ko na rin po ito maraming beses as I preach about gospel and salvation. Sabi niya dito, i-paraphrase ko na lang. Sabi niya, napakasakit para sa kanya na may mga tao na hindi pa kilala ang ating Panginoong Yesus. Sabi niya, ngunit mas masakit na mas kadalasan yung Jesus at yung Kristyanismo
na dinistort. Ibig sabihin, iniba, ayun yung pinaniniwalaan ng nakararami. At ano yung resulta nun? Tumitigas yung kanilang puso. Sabi dito, many people harden their heart against Jesus the Christ and Christianity that is not the true version of it. So ilang beses na po tayo sa mga matatagal na pong Kristiyano, kahit sa mga bago pa. Naranasan na po ba natin na nag-share tayo, nag-invite tayo, tara church tayo. Ano yung impression nila? Ay, sige lang. Kasi, kwan lang naman yan eh. Pera-pera lang naman yan. Kasi sa simbahan na ganyan, mambababae lang naman dyan. Magkakakilala lang naman dyan. Naghahanap lang ng girlfriend. Kasi bakit po? That is yung ipinakita at naranasan ng iba. Di po ba? So the gospel become distorted, the church become distorted. Ano nangyayari? They find another gospel. They find another way. Bakit? Sino may kasalanan? Itong mga tao who distorts the gospel. So sabi rin po ni Paul Washer, we must explain what true Christianity is. So tayo, kaya ba natin explain kung ano ba yung totoong Kristyanismo? Tayo na matagal na sa simbahan, kaya ba nating ipaliwanag kung ano ba yung tunay na Kristiyano? Sabi dito, what the true gospel is, so that when people reject it, they reject for what it is. Ibig sabihin, ang tinatanggihan nila is yung katotohanan, at pag tinanggap nila, ang tinatanggap nila ay ang katotohanan. Kaya nga po, napaka-importante to brand these people, those who distort the gospel, as wicked. So, sabi din po ni John MacArthur, sabi niya dito, there is not a worse position for any human being to be in that to be a false teacher, propagating lies from hell, lies that twist scripture to pervert the true gospel, which then clouds the reality of the only way of salvation. So ano yung ibig sabihin? Yung daan papunta sa kaligtasan mo, may mga tao na hinaharangan ka para makamit mo yung kaligtasan. Ang sabi ni John MacArthur, ito yung mga napakasamang mga tao. Why would anyone hinder someone to achieve salvation? Why would you be used, kung sakali man, to hinder someone to receive salvation? So sabi po dito sa ating fourth topic, which is the wickedness of the gospel, it talks about false teachers, false preachers, na ang dala-dala po nila ay false doctrines. Kung minsan hindi natin alam, kasi ang false doctrine is katulad ng tunay na doctrine. Di po ba? So sabi nga natin dati, di ba, para makakuha ka ng yung lasa, noong unang panahon para makakuha ka ng lasa ng pineapple flavor, dapat kumuha ka ng bunga ng mansanas, gilingin mo yon para magawa mo, di ba? May apple pa rin naman sa dulo. So makikita natin ano po yung nangyayari ngayon, di po ba? Ano yung nangyayari ngayon, di ba? So hindi mo na kailangan pumunta maghanap ng bunga ng mansanas para gilingin mo iyon para magkaroon ka ng lasa ng mansanas. Anong nangyayari ngayon? Meron ng mga anong tawag doon? Artificial flavoring. It's the same with the gospel na nung una, dito nang gagaling. Pero along the way, itong mga tao nakadiskubre ng kapamaraanan na same lasa din naman, pero hindi siya galing sa puno ng mansanas. So that is the same with the gospel. That is the same with the false preaching. So meron tayong 6 na topic. Ilang minutes pa? Yan. Una, they hinders the truth. It do not come from God. They corrupt the church. They will face divine judgment. They persecute the true teachers. At yung 6, they should cut themselves off. So, dito po pupunta yung ating mensahe. So, una, ang sabi niya, they hinder the truth. Sa Tagalog, hinahadlangan nila yung katotohanan. Ano yun po yung sabi niya sa verse 1? Mabuti noon ang ginagawa ninyo. So sabi niya dito,
Mabuti noon. Bakit? Mabuti noon. Sino po nag-preach sa mga taga-Galatians? Sino nag-establish ng church in Galatia? Si Apostle Paul. Si Apostle Paul, sabi nga niya, yung gospel na kanyang sineshare comes from the Lord. Tama po ba? So, they get the gospel right because Paul preaches to them the gospel of Christ. So tama yung turo na ibinibigay ni Apostle Paul. So they began in the Spirit. So ano yung resulta? This is what we call grace by faith. This is the message of Paul. So grace by faith, you will achieve your salvation, and your salvation frees us from the yoke or the bondage of the law. Pero nung lumalago na po yung simbahan, lumalaki na yung mga Gentile churches, dito na po pumasok yung mga tinatawag po natin na Judaizers. Sino po yung mga Judaizers? Sila po yung pumipigil sa pagsunod ng mga taga-Galatia in following what Paul preaches to them. So, kahit gaano po kagaling yung mga nagtuturo po sa inyo, paglabas po natin, hindi po natin alam na may mag-share sa atin ng iba sa kung ano yung narinig na natin dati. Ang tanong lang, alam ba nating i-discern kung ano yung tama at kung ano yung mali? So, itong mga Judaizers, sabi nga po ni Kuya Jess sa kanyang unang topic, ito po yung kanilang gustong idala. So, ibig sabihin, yung mga Judaizers para sa kanila, hindi sapat yung pananampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, kundi dapat maging Hudyo rin kayo. Sumunod din kayo sa batas namin. Sumunod din kayo sa mga tradisyon namin para makamtan nyo yung sinasabi po ninyo na kaligtasan. So, kung saan sila pinalaya ng ating Panginoong Hesus, ang gusto ng mga Judaizer ay ibalik sila doon. Yun pa rin ang kanilang maging bondage. So kaya nga po, gospel is the freedom, sabi dito, para hindi na tayo maging subject again to the yoke of slavery. Slavery to what? To the laws, to the traditions, to the festivities na sinasabi doon sa Old Testament. So, sabi dito, nakita po natin, the Judaizers of yesterday, sino po yung katumbas nila ngayon? The Judaizers of yesterday is the false teachers of today. So makikita po natin, itong mga false teachers na to, yung mensahe po nila ang sarap pakinggan. Nakaka-inspire. Pero tignan po natin, saan ba nakapokus yung kanilang mga katuruan? So siguro po isa sa atin na pakinggan na ito. Sabi ko nga sa isang kapatid dati, ay pastor, si Juan pala, sabi natin si Joel Osteen pala is kabilang sa false teacher. Sabi ko sa kanya, opo ate. Ako din dati nakikinig kay Joel Osteen nung nasa Taiwan pa ako. Gigising ako ng alas 2 ng madaling araw hanggang 3:30 para pakinggan lang po siya. So ganun po, kasi ang galing niyang magmensahe. Pero in the end, sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon, mapapatanong ka, nasan si Jesus sa kanyang mensahe? Nasan yung grace ng Panginoon sa kanyang mensahe? Grace just become a footnote of the race. So makita po natin, ano po yung sabi dito, hindi lang nila binago ang mensahe ng Ebanghelyo, bagkos inilalayo nila ang pananampalataya ng mga tao kay Kristo. So yan po yung ginagawa ng mga false teachers. So sabi dito, paano natin maiiwasan para sabihin na tayo ay false teacher o false preacher? Sabi niya dito, huwag nating hadlangan o baguhin ang katotohanan. Ano yung katotohanan yon? Sabi nga ng ating Panginoon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Nothing comes to the Father except through me. So sabi nga, to share the gospel is to present the Jesus of the Bible. So kung hindi mo kilala si Jesus ng Bible, how will you share the gospel? How can you know that the gospel is right kung hindi mo kilala yung Jesus na sinasabi sa Biblia? Baka yung Jesus lang na kapitbahay nyo yon. Di ba? Maging maingat po tayo, maraming Jesus. Di ba? So makikita po natin, napaka-importante na maunawaan po natin that we must get the gospel right. Pangalawa, hindi ito yung kalooban ng Diyos.
Hindi kalooban ng Diyos na hadlangan tayo na makamtan yung kaligtasan. Kaya nga niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak, mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para iligtas tayo sa ating kasalanan. Kaya hindi ito kalooban ng Diyos. Sabi dito, ang pumigil sa inyo dahil siya ang tumawag sa inyo. So makita natin sa Galatians 1:8-9, ang sabi dito, kung, ito yung no other gospel kung may iba man na mag-preach apart from the gospel I preach to you, anong sabi ni Apostle Paul? Let him be accursed. Imaginein po natin, to visualize this, sino ba yung pinakasikat na preacher sa Pilipinas na gusto nyo mapakinggan personally? Imagine natin, halimbawa, blines ni Lord ang BNE. Nagkaroon kami ng tagdon ng poll. Sino yung polling, botohan. Sinong preacher sa Pilipinas ang gusto nyong marinig na nagpre-preach dito sa harap? So nagbotohan tayo. Si preacher A na ito yung pinakasikat. Huwag na natin pangalanan kasi ito yung pinakakilala sa Pilipinas. Nag-preach siya dito. O sige, pangalanan natin. Halimbawa, si Pastor Peter Tanchi. Di ba? Kilala natin lahat yan, di ba? O kaya si Brother Eddie Villanueva. Halimbawa, nag-preach dito sa BNE. And then yung preach niyang gospel, kwan lang po ito, hypothetical And then yung preach niyang gospel is apart from the gospel na itinuturo namin sa inyo ngayon. Will you accept it? Kapag sinabi niya, salvation is achieved by grace through faith, pero dapat ito pa yung gawin nyo. Para maligtas kayo, ito yung gawin ninyo. Para mapunta kayo sa langit, ito yung gawin ninyo. Will you accept that gospel? So makikita po natin, ito po yung sinasabi niya, that no other gospel. Imagine natin, kaya nga po napaka-importante na sinasabi natin, pakinggan natin yung mensahe, pakinggan natin mabuti yung mensahe isinishare ng bawat isa. We might be wrong, there is something wrong in between sa mga mensahe namin, pero how can you know it kung hindi po tayo nakikinig? So, sabi niya dito, false preacher, pwede lang sabihin, galing sa Diyos ang aking karapatan. Galing sa Diyos ang aking authority towards you. Dahil pastor ako, anointed ako, dahil parte ako, kabilang ako sa ganitong church. Ang kapangyarihan ko ay galing sa langit. Di ba? Pwede nilang sabihin, nangungusap ako in behalf of God. They might say they speak for God as if they are a mouthpiece of God. Pwede yun, di ba? Sabi natin, pag pinapakinggan natin yung ibang mensahero, di ba? Ang galing nila magsalita. We are captivated by how they deliver their message. Andun yung emphasis, andun yung eloquence, bigay todo yung feeling po nila. Pero ang patuloy po nating sinasabi, maniwala at mabago dapat tayo ng katotohanan at laman ng mensahe at hindi dahil sa nakapagdala ng mensahe. Sabi ko nga kay Kuya Jess, napansin mo ba? Ito is comments lang Sa CCF ngayon o sa ibang mga malalaking churches, sino po yung nakikita natin na mga nag-share? Is it their old pastors dati? Hindi, di ba? Yung mga celebrity na turned into Christianity. Bakit? I'm not questioning how, but sometimes sa mind po natin, because they draw people. Because they make people listen. Pero ang question pa rin natin, ipagpapalit ba natin yung authority sa tao na nag-train, nag-aral, kaysa sa tao na ilang buwan lang na na-convert, pero sabi niya, sikat siya. It becomes a question in our mind kasi kung uobserbahan nyo, bakit? Ang dami na nila, di ba? Pero kung pakikinggan natin, there's nothing wrong, but there will be wrong kung mali po yung daladalang mensahe. Kaya nga po, let us use the popularity to preach the right gospel. So, pangatlo, pinapasama nila yung iglesia. Ano yung una? Hinahadlangan nila yung katotohanan. Pangalawa, hindi ito ang kalooban ng Diyos. Di ba? Ang kalooban ng Diyos ay iligtas tayo sa pamamagitan ng ebanghelyo, sa pamamagitan ng magandang balita. So bakit hahadlangan ng Diyos na marinig natin ang tamang ebanghelyo at ang magandang balita na ito? So pangatlo, ang sabi dito, pinapasama nito ang iglesia. Ang maling aral ay parang pampalsa. Ano to yung pampalsa? Lebadura, yung tinatawag po natin na
yeast, hindi siya no. So pag tumanggi ka, no. So yeast, ibig sabihin, yung yeast po ay metaphorically sumisimbolize about, tawag dito, in negative po yung implication ng yeast. Sabi dito, yeast is a picture in scripture of permeation. Ibig sabihin, ano ba yung pinakamadaling Tagalog ng permeation? Ito yung nanunuot, di ba? Nanunuot, ibig sabihin, pumapasok hanggang kaloob-looban. Ibig sabihin, maaapektuhan ang kalahatan. So sabi dito, bakit po ito? Ang ating Panginoong Jesus mismo, nung nangangaral siya sa Matthew 6:26, ang sabi niya, watch out and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees. So again, sabi niya, mag-ingat tayo sa libadura na gamit ng mga Pariseo. So we must understand that this is a metaphorical language. So metaphorically, ano yung ikinukuha nito? The leaven stands for the teachings of the Pharisees and Sadducees. So, kung titignan po natin, the leaven, ibig sabihin yung mga katuruan. So, ano ba yung tinuturo ng mga Pharisees and Sadducees that time? It is righteousness by works. Para maging matuwid ka sa mata ng Panginoon, gaya ng itinuro ni Moses, dapat pag nagkasala ka, magkatay ka ng ganitong klaseng hayop. Kapag ito yung kasalanan mo, ito dapat yung ialay mo. That is the Old Testament, kung paano ma-achieve yung righteousness. At even in the New Testament, sinasabi nila, ito pa rin yung dapat nating gawin. So ano po yung sabi dito? Ang tanong natin ngayon, during the early church, ito po yung nangyayari. They bring back the people to righteousness by works. So ang tanong natin ngayon, Pastor, ba't marami pa rin churches nang sa tingin namin o sa tingin natin, they distort the gospel? So kung titignan po natin, why other choose and accept to preach a distorted gospel? Una, there's one reason, it is because of membership. Tama? Kaya ka nag-share ng gospel to increase your membership. Kasi pag in-increase yung membership, tataas ang tithes and offering. Tama? So ang motivation mo, gusto mong lumago, para mas marami yung koleksyon, mas magiging mayaman yung church, mas mayaman yung church, mas maraming maririch. Tama nga naman. Pero is it the right reason why you share the gospel? No. You share the right gospel because you want to share the salvation that person can receive through Christ. Tithes will follow, offering will follow, church growth will follow. Hindi ka nakaangkol na magme-membership ka because of tithes and offering. You share the gospel because the gospel is the power of God unto salvation. At yung mababago noon, yun yung idadagdag ni Lord sa church na meron ka. Sa bahay na ng panambahan na meron ka. At yung idinagdag ni Lord na yun, yun yung gagamitin ni Lord para i-bless yung church mo. At pag bless ni Lord yung church mo, marireceive mo yung sinasabing church growth. So the distorted gospel is not about salvation, but it is about membership, about tithes and offering, and about church growth, na wala doon yung mensahe ng magandang balita. So sabi po dito, modern religion focuses on filling churches with people. The true gospel emphasizes filling people with God. Anong silbi ng dami natin ngayon kung ilan lang din nakakaunawa na paglabas natin diyan sa pintuan, paglabas natin sa kalsada, kung ano yung natutunan natin, naiiwan lang sa upuan. Anong silbi na ang dami nyo, pero paglabas, ganun pa rin yung mga tao. Hindi tayo nababago. Hindi tayo nagbago. So, sabi po dito, modern religion focuses people on filling the church. Sabi po niya, most modern churches is focused on increasing membership even to the point of leaving out the preaching of the gospel.
and focusing on programs that will encourage growth, and sometimes the gospel truth is the first casualty. Why? Because the true gospel divides, the true gospel discourages people because it points to their sin. Because the true gospel tells, makasalanan ka. Makasalanan tayo. Kailangan natin ang ating Panginoong Yesus para pagbayaran ang ating kasalanan. That is the message of the true gospel. It calls people to change and trust not on themselves. Rather than uphold the purity of the gospel, they emphasize improving their relationship with men but not with God. Huwag mong sabihin makasalanan siya, susunod din natin diyan. Huwag mong sabihin na nakita mong ganito yung ginawa niya kasi sa susunod masasaktan lang siya. Hindi na natin makikita sa susunod. They distort the gospel thinking that this will bring more people to God. Hindi natin alam sa patuloy na pag-compromise natin, sa patuloy na pagtatago, sa patuloy na pag-condone natin sa kasalanan, ano nangyayari? Mas inilalayo natin ang kapatid sa Diyos. That is the message of the gospel. The true gospel tells each and every one of us that we are a sinner and we need God. We need the righteousness of our Lord Jesus Christ for us to be righteous in the eyes of our Lord. Amen po ba? So tuloy po tayo. Sabi niya, sa 2 Timothy 4:3, it has been foretold before. Sabi dito, for the time will come when they will not endure sound doctrines, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Ibig sabihin, pipiliin nila yung mga magtuturo sa kanila na kung saan kinikilig sila sa mensahe. Yung hindi sila nakukonvict, yung hindi sila nasasaktan, but yung kung ano yung gusto nilang marinig. The gospel says, you don't give people what they want to hear, but you give people what they need to hear. Ano yung kailangan nating marinig? We need our Lord Jesus Christ. Kagaya ng inawit natin, kailangan kita, Panginoon. Bakit mo siya kailangan? Hindi dahil kailangan mo lang ng financial blessings at kung ano man blessings dyan, hindi mo kailangan ng kagalingan, kundi dahil sa mensahe na buhay na walang hanggan. So sabi din ni Paul Washer, false prophet and teachers are the judgment of God upon a wicked, defiled people who, although they have a knowledge of God, they do not want Him. And so God sent them teachers that they themselves desires. So kung tayo, ine-enjoy natin na makinig sa mensahe ng mga false teachers, hindi tayo nakukonvict whether tama o mali yung sinasabi nila, there is something wrong. Kaya nga po dito sa ating bahay panambahan, it's not to brag or anything. Ang lagi po namin sinasabi sa mga tumatayo dito, siguraduhin mo na yung i-share mo is tama. Kasi ang tingin ng mga tao, kapag tumayo ka dito sa pulpito, kung ano yung sasabihin mo, yun talaga yung salita ng Panginoon. Eh paano kung hindi mo pinag-aralan? Kung paano kung hindi ka nagbasa and you share it wrong, naniwala yung kapatid, who is responsible for that? Tayo. Kaya nga po, ang sabi rin po sa ating pag-aaral, the preaching of the Word of God is the Word of God. Anong ibig sabihin? Kung nag-preach ka ng salita ng Panginoon, siguraduhin mo na salita nga iyon ng Panginoon. Kasi yun ang tingin ng mga tao. Let's take that into responsibility. So ang sabi niya, pinapasama nito ang iglesia, so we need also to know sa paanong kapamaraanan. Pangapat, parurusahan sila ng Diyos. So ibig sabihin, sabi niya sa verse 10, umaasa ako sa Panginoon na hindi kayo magpapadala sa ibang pananaw. Sabi pa niya, parurusahan ng Diyos ang mga nanggugulo sa inyo. So nakita po ba natin itong verse na to? Sabi ni Apostle Paul, di ba? Umaasa ako sa Panginoon. Hindi sinabi ni Paul sa mga taga-Galatia na dahil naturuan ko na kayo at naging maganda naman ang simula nyo, di ba? Sabi niya sa verse 7, nagsimula kayo maganda. Hindi niya sinabi na dahil ito yung ginawa ko sa inyo, ito yung simula ko sa inyo, umaasa ako na hindi kayo magpapadala sa ibang pananaw.
Ano ang sabi niya? Bagkus muli niyang ipinaalala sa mga taga-Galatia, umaasa ako sa Panginoon. So ano yung tama? Umasa tayo dahil naturuan na kayo? O umasa kami dahil alam namin na ipakilala na namin ang Panginoong Hesus sa bawat isa? Di ba? Sabi na Apostle Paul, bagkus muli niyang pinaalala sa kanila, umaasa ako sa Panginoon na sa tulong at sa pamamagitan lang lamang ng Panginoon, hindi tayo madadala ng maling katuruan. So paano mo malalaman yun kung hindi ka nagbabasa? Kung hindi ka nananalangin, kung hindi ka sumasama sa mga gawain, di ba? How can you know that there is God who can help you if you do not do these things? Amen po ba? So, sabi rin niya sa Galatians 5:1, ano yung sinasabi niya? Sabi dito, pinalaya na tayo sa ilalim ng kautusan, kaya manindigan kayo sa pananampalataya ninyo at huwag na kayo magpaalipin na muli. So sabi dito, nakakatiyak akong ipagpapatuloy ng Diyos. So, it tells us that we must have faith on the finished work of God. Sabi niya sa Philippians 1:6, nakatitiyak akong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Amen po ba? Amen. So tuloy po tayo. Anong pang sabi niya? Anong kaparusahan ang makakamit ng mga nanggugulo? Ang sabi niya dito sa Galatians 1:8-9, susumpain sila ng Diyos. Sa 2 Peter 2:12, lilipulin ang mga taong ito. So we have been warned. Sinabi na sa atin kung anong mangyayari. So we must be careful with the gospel that we share. So panglima, ang sabi dito, inuusig nila ang mga nagtuturo ng katotohanan. Sabi na Apostle Paul, sabi, may mga nagsasabing itinuturo ko na raw na kailangan ng pagtutuli. So bakit po sinabi ni Paul ito pag binasa po natin? Ang tanong dito, bakit inuusig pa rin ako hanggang ngayon? Ano ang dahilan bakit inuusig pa rin si Paul? Tandaan po natin si Paul ang nagtuli kay Timothy. So ibig sabihin, ina-acknowledge ni Paul na bilang Hudyo, kailangang matuli si Timothy. Circumcision by the flesh, literal na pagtutuli. Bakit? Kasi para makapag-share si Timothy sa mga Hudyo, kailangan niyang tuliin. Kasi that is the tradition. Pero ang sinasabi ni Paul, yung pagtutuli ay hindi kaparte ng kaligtasan. Tinuli niya si Timothy dahil sa kultura at tradisyon ng mga Hudyo. Ito yung ayaw ng mga Judaizers. Ang gusto ng mga Judaizers, dahil ginawa mo na yung pagtutuli, dapat ituro mo rin na kailangan ng pagtutuli para sa kaligtasan. So, yan po yun. So, sabi dito, di nila matanggap ang tinuturo ni Paul kasi ang tinuturo ni Paul is about the crucified Messiah and about freedom from Mosaic law. Bakit? Crucified Messiah, sino nagpa-crucify sa ating Panginoong Hesus? Mga Hudyo, di po ba? So, freedom from the Mosaic and ordinances, bakit sino yung mga talagang, faithfully following the ordinances of Moses? Mga Hudyo. Kaya nga po, ang sinasabi, kung titignan po natin, ang sinasabi po dito ng mga Judaizers is ganito. Lumalaki na yung religion ng Christianity, nami-minimize yung Judaism, so kailangan gumawa tayo ng kapamaraanan para yung Judaism ay maging parte pa rin ng Christianity. But that is not the message that has been given to Paul. Because the message is salvation by faith alone, in Christ alone pa rin po tayo. So tayo kapag dumadaan po tayo sa mga pag-uusig, ang sabi, how do we respond? Paano tayo magre-respond bilang mga Kristiyano? Kung tayo naman na naharap sa ganitong pag-uusig, how do we respond? Sabi dito, alalahanin natin na sinabi na ito ni Jesus na mangyayari sa mga tunay na sumusunod sa Kanya. Pinaalala rin ito sa Timothy 3:12, sabi nga ni Paul, ang nais ko lang ay malugod sa akin ng Diyos. Kung papuri lang ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. So, ano po yung sabi dito? How to face it? Stand firm, continue steadfastly with the gospel that is being preached to us.
the true gospel, the right gospel, because there is no other gospel, and it is a pure gospel. So pang-anim, sabi dito, hindi lang sana sila magpatuloy, kundi magpakapon na rin. So sa English translation, sabi po dito, I could wish that those who trouble you would even cut themselves off. I wish that those who are troubling you by teaching, ito po sa Amplified Version na, I wish that those who are troubling you by teaching that circumcision is necessary for salvation would even go all the way and castrate themselves. Siguro ang tanong natin dito, bakit kailangan itong sabihin ni Paul? Ano ang koneksyon ng pagpapakapon at pagtutuli, sa pag-share ng maling katuruan? Tama po ba? Yan isa sa mga magiging tanong po natin. So, if we will go back, so ito po yung Galatia. So, there is two places, Galatia and Phrygia. So, itong in-establish po na church ni Paul in Galatia ay malapit po sa Phrygia. Ano ba meron sa Phrygia? Sa Phrygia, meron po silang sinasambang Diyos-Diyosan. Ito po si Cybele. So si Cybele po, ang tinatawag po in Rome, ang tawag po sa kanila ay si Magna Mater. Ibig sabihin, the Great Mother. So may idea po tayo? The Great Mother. So Cybele. So itong mga servants ni Cybele, ano yung ginagawa nila? They castrated themselves. Kinakapon nila yung kanilang sarili dahil ito yung ultimate na way kung paano nila pagsilbihan yung kanilang Diyos-Diyosan na si Cybele. Kaya ang sabi ni Paul, ang ibig sabihin ni Paul, if you accept circumcision and the Mosaic rituals and rules, you might as well go ahead and castrate yourself and became a full-blown pagan. So ibig sabihin, huwag nyo nang itago yung pagiging pagano nyo. Kapag gusto nyo magpatuli, lubos-lubusin nyo na. Di ba? Lubos-lubusin nyo na, ituloy-tuloy nyo na yung pagiging pagano nyo. Paraphrasing, yun po yung gustong ibig sabihin ni Apostle Paul. So, ang tanong pa rin natin ngayon, why do people distort the gospel? Ano yung naiisip natin na dahilan why do people, whether be pastors, preachers, teachers, sharer, pwede nilang i-distort yung gospel knowingly and unknowingly. Pero sinasabi nga po natin, ignorance is not an excuse. You do not share what you do not understand. You do not share what you do not have. You do not share something sa isang tao kung hindi ka naman sigurado. Chismis lang po yon. So, why do people distort the gospel? Ano po ang sabi dyan? Dahil naniniwala sila na hindi sapat yung magandang balita. Sabi dito, the power of God through the gospel is not enough to save them. Contrary to what is mentioned in Romans 1:16. Ano yung Romans 1:16? The gospel is the power of God unto salvation. Di ba? The gospel distorters believe that God do not have enough power to save man. He need man's help. Man must do his part. God needs the work and will of man so that he can be saved. Ibig sabihin, the true gospel ay isa pa pong reason, the true gospel that not increase membership because it is not encouraging to people. Kagaya po ng sinabi ko kanina, because true gospel divides. True gospel discourages. True gospel tells you, you are a sinner. Pero ang sabi ng gospel, you are a sinner who is being loved by God, who has been given this opportunity to believe in that gospel for us to be saved. So, konti na lamang po. Yan. Ano ang pinakamalaking hadlang sa atin kung bakit di pa rin natin ma-fully embrace ang mabuting balita? Do we truly embrace the gospel of our Lord Jesus Christ? Amen. May dalawa nag-amen. So, may attendance tayong 70, so 68 ang hindi pa rin sigurado. Ano ang pinakamalaking hadlang sa atin kung bakit di pa rin natin ma-fully embrace ang mabuting balita? So, sabi dito, we have been taught about this. The Bible, the early church leaders,
the apostles in the Old Testament, the prophets teaching about grace, faith, Christ, Scripture, and God's glory. Tama po ba? We heard it and we read it all throughout. Di ba? Naririnig na natin yan. Pero sabi dito, alam niyo po ba, yung pinakamalaking hadlang is dahil nagsimula tayo sa mali at patuloy na naniniwala na ito pa rin ang tama. Di ba? Ang hirap bitawan nung tradisyon, yung paniniwala, yung relihiyon na ating kinagisnan. Tama? Amen po ba? Ayaw nating i-embrace yung Christianity because ito na yung kinagisnan ko eh. Ito na yung itinuro sa akin simula bata pa, ito na yung kinamulatan ko hanggang sa magkaisip ako, dito na ako. So okay lang na makinig ako ngayon, okay lang na mag-amen ako ngayon, pero paglabas ko dito, babalik pa rin ako sa dati. So bakit natin sinasabing mali ang katuruan? So sabi nga, it will go to the Canon of Trent. Ang sabi, kung sino man in the Catholic, dun sa Council of Trent, ang sabi po nila, kung sino man ang naniniwala na sila ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, dapat silang sumpain. That comes from the Council of Trent. Ito po yung Catholic Church during that time. So, ang tinuturo ng simbahang kinagisnan ng karamihan sa atin, sino po yung lumaking Katoliko dito? Do we understand our faith? Alam ba natin na yun ang itinuturo? Hindi, di ba? Basta ang tinuturo, dapat magsimba ka. Diba? Dapat magsimba ka. Di ba? Sundin mo yung mga nakagisnan na ng mga ninuno mo. Makinig tayo ng homily, tapos na. Di po ba? Yan yung ayaw nating mabitawan. Bakit? Ang tinuturo kasi doon, instead of grace, may kailangan pang merit. It's not enough. So ano yung merit? Apart from the grace of God, dapat maging mabuti kang tao. Dapat gumawa ka ng kabutihan. Christianity does not say, hindi ka dapat gumawa ng kabutihan. Ang sinasabi sa Kristyanismo, kung totoong ligtas ka, dapat nakakagawa ka na ng kabutihan. Hindi yung kabutihan muna bago kaligtasan, kundi yung kabutihan ay resulta ng kaligtasang tinanggap na po natin. Amen? So ano pa yung sabi niya? When it comes to faith, ang sabi niya, faith plus works. Nananampalataya ka sa Panginoong Jesus, pero dapat manampalataya ka rin sa Ten Commandments, sa mga law, sa mga traditions, sa mga dapat gawin. Dapat magsimbang gabi ka, kumpletuhin mo yon kasi may wish pagdating sa dulo, di ba? Pero hindi na simbang gabi, simbang madaling araw naman po yon. It's not mocking, but sinasabi nga po natin, this is the truth that is being taught by our old religion. So, masama bang sumunod sa Ten Commandments? Hindi, di ba? Pero ang sinasabi, in Christianity, we cannot obey, we cannot complete to follow the Ten Commandments. Kasi isa lang doon, makasalanan ka pa rin. So, hindi mo pa rin makukumpleto. Apart from the Ten Commandments, may mga moralistic law, kailangan sundin mo lahat yon. Kapag nasablay kang isa, ibig sabihin, makasalanan ka pa rin. So can we do it? That is what being teach. Pangalawa, Christ plus other mediators. So nakikita po natin, ito nga po yung hindi ko maunawaan ko minsan. All throughout the Bible, it's very clear. Ano po yung naglalayo sa mga tao sa paniniwala nila during the Old Testament? It's raising up altars, pillars, yung mga Diyos-Diyosan. Kaya nga pag nagpadala ng Panginoon ng propeta, ano ginagawa? Sinisira lahat yon. Patuloy niyang sinasabi, hindi nyo kailangan yan. Pero yung dating relihiyon po natin, itinuturo na kailangan natin para ma-amplify yung pananalangin natin. We need a mediator. Pero ang sinasabi in Christianity, we only have one mediator, that man, Jesus. Amen? In Christianity. So pang-apat, scripture plus tradition. Ano yung tradition, di ba? Kailangan, pag nananalangin ka, para mas epektibo, kailangan natin ng hindi lang rosaryo, kailangan natin ng rebulto, kailangan natin ng aklat. Hindi masamang manalangin. Hindi masamang magbasa ng salita.
Pero ang tinuturo ng Christianity, hindi mo na kailangan yan. Dahil nung namatay ang ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, ang sabi niya, pinunit na niya yung telon na humahad lang para makalapit tayo sa Panginoon. We don't need the mediators. We don't need yung mga picture ng mga santo o santa. Hindi na kailangan natin yung rebulto. Sinasabi ko po ito sa inyo, hindi dahil I'm attacking our old religion. Sinasabi ko po ito sa inyo dahil even kapag nagbasa po tayo ng Biblia, makikita po natin how God hates itong mga Diyos-Diyosan. So we must let it go. We must let it go. At magagawa lamang po natin kung panghahawakan po natin yung tamang balita, yung magandang balita na dala-dala ng ating Panginoon. At ang panghuli, ang sabi po dito, to the glory of God and Mary and the saints. Di ba? Marami pa ring santo. Kailangan pa ba natin sila? The Bible does not say so. Nung si Peter nag-preach, di ba? 3,000 yung, nung si Peter nagpagaling, di po ba? Naalala po natin yon. Nung nagpagaling si Peter ng, yung lumpo, di ba? Anong gustong gawin ng mga tao? Sambahin nila si Peter. Pero nung sabi ni Peter, huwag niyong gawin yan. Tao lang din ako. Kapangyarihan ng Diyos ang naging dahilan kaya napagaling ko siya. Pero na nangyayari ngayon, ang tingin natin, kailangan nating sambahin tong tao na to kasi ginamit siya ng Diyos, binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos, kaya may kapangyarihan siya na mag-mediate in between us. That is not what the Bible teaches. The great people who have been used by God in the Bible, lagi nilang sinasabi, huwag kami ang tignan nyo. Look at our God. Look at our Lord Jesus Christ who give us this authority and the power. So the true gospel points the power palayo sa tao papunta sa Diyos. The distorted gospel points to the people away from the Lord. So ano yung tinuturo po natin ngayon? As we study, Pastor, dito ka nang galing. Bakit ngayon iba na yung pinaniniwalaan mo? As we study, as God open our hearts, naunawaan po natin. Dati, ano yung nakalagay dito? Grace plus merit, faith plus works, Christ plus other mediators, scripture plus tradition, glory to God, and Mary and the other saints. Pero in the Christian Reformation, ano po yung sinasabi? Ano po yung Reformation? They bring back the authority of the Bible. The Bible now is teaching us that it is by grace alone, by faith alone, in Christ alone, by the scripture alone, to the glory of God alone, that we will be saved. Amen po ba? Amen. So, sabi dito, the saddest thing right now is there are Christians and Christian churches that water down the doctrine of justification. Because for them, this doctrine divides, but it is only the proper teaching of doctrines that we might understand our salvation and the gospel of Christ that accomplishes that. Bakit kailangan natin ng kaligtasan? Kanino o saan ba tayo maliligtas? Sa paanong kapamaraanan ba tayo maliligtas? Sa paanong kapamaraanan ba natin makakamit ang kaligtasan ito? At bakit ito ang dapat nating panghawakan? Kung hindi po natin pag-aaralan, kung hindi po natin ituturo ng tama, hindi po natin mauunawaan ang doktrina ng kaligtasan na itinuturo sa Bible. So how do we define the gospel now? Paano natin i-define? So, this is the short definition of the gospel. Marami na tayo narinig how the gospel is defined. So, the gospel is the good news which declares how the life, death, and resurrection of Christ achieves salvation for all who believe in Him. So makikita po natin, yung buhay, kamatayan, pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon, that accomplishes the salvation. At paano po yon?
for those who will believe in Him. So ano po yung sabi diyan? Basahin nga po natin. The gospel is the good news. It is good news because God did it in our behalf. It is good news because God did it in Christ. It is good news because God has dealt with it completely. It is good news because Christ's righteousness imputed to us. So makikita natin, it is God who did it for us. Ginawa ng Diyos ang hindi natin kayang gawin. Hindi natin kayang pagbayaran ang ating kasalanan. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi natin kayang itawid ang ating sarili mula sa mundong ito papunta sa kalangitan. Paano natin ma-achieve yung kaligtasan na yon? Sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesus. And that is the gospel. So, tandaan po natin, the gospel saves us from, saan tayo nililigtas ng gospel? From the penalty of sin. And that is justification. Pangalawa, from the power of sin, that is sanctification, yung paglilinis. At yung pinakahihintay po natin, from the presence of sin, that is glorification. Kapag tayo ay dinala na ng Diyos sa kalangitan, wala na pong kasalanan. Pero sa ngayon, Kristiyano na tayo, pero may makasalanan pa rin sa paligid po natin. But through the message and the word of Christ, we have been justified, we have been sanctified, and in the end, when Christ comes back, we will be glorified. Amen po ba? Amen. So, tandaan din po natin that the ultimate gift of the gospel is not all of these other things that satisfies the desires of the flesh. Dreams achieved, healing received, wealth and security filled. Ito po yung mensahe ng prosperity gospel. You believe in Jesus Christ para gumaling ka. You believe in Jesus Christ para yumaman ka. You believe in Jesus Christ para i-guide ka niya na matupad mo yung mga pangarap mo sa buhay. That is not the message of the gospel. So what is the greatest gift of God's gospel? It is God Himself. The ultimate gift of the gospel is God Himself, the giver and the gift. Di ba? Narinig ko nga ito, it's not to, di ba? Na-brag, kasang ba, Facebook ko ito. Kay Telestay ba yun? Kay sino ang pangalan nun? Nung kinasal siya, sabi niya, gaano ka kayaman? Sabi niya, si Telestay, sabi, gaano ka kayaman? Anong sabi niya? Bilyonaryo ako. Bakit? Kasi I have Christ in me. Di ba? So, ganun siya ka-confident. Ganun din dapat tayo ka-confident in believing of our Lord Jesus Christ. Yun, the magic word na po tayo, which is conclusion. So, naka-apat na tayo. So, i-close na po natin. So, now, natakil na po natin itong apat na ito. Then, the conclusion will be like this. Sumobra tayo. To get the gospel right, we must have the right understanding of who God is. Because He is the source of the gospel, God is never wrong. Since there is only one God, one source, therefore, there is no other gospel. And since there is no other gospel, this gospel is pure. Thus, we must keep this purity by not distorting it, because it is wickedness. And those who distort the gospel are called and warned to be accursed or wicked. Sabi po dito, if we sincerely believes in the doctrine of justification, that we are saved by grace, meaning God did it for us, we must continue to preach and teach the gospel of our Lord Jesus Christ, because it is the right gospel and there is no other gospel. It is a pure gospel, and we must depend and uphold the true message of it so that it will not be distorted. Ano po yung challenge sa atin sa panghuli? Preach this gospel to yourselves until you sincerely
believe. Amen po. Amen. Sige po, tayo po tayo and let us pray.